Ano kaya ang gagawin natin? Paano kaya to? O ganon? Ganon lang ba? Kawawa yung mga Pilipino sa Israel o kung sa Iran kung meron man. Kawawa. Anong gagawin natin? Ayan po, magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, meron na naman po tayong bagong pag-uusapan. Pero bago po lahat, huwag niyo pong makalimutang mag-subscribe sa ating channel. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. So ngayon po ang pag-uusapan po natin ang nakakagulantang, nakagulat na revelasyon ni Comelec Garcia. Yan po. Ito po panoorin po natin. Ang sabi niya, ako po ay nagulantang dun sa na-file na kaso laban sa akin sapagkat ko'y mukhang nabaligtad sa bagay na yan. Yan. So, nabaligtad daw. Imbes na siya ang magdemanda, siya ang dinimanda. Ayan. So, dinimanda po siya ng ewan po ano yung si Comelec Chair Garcia inamin na nagulantang matapos sa disbursement. Sabi niya, sandali na po natin case laban sa kanya. Inamin ni Commissioner elected Comelec Chairperson Attorney Garcia na nakabigla niya ang disbursement case na sinampa sa kanya ni Attorney Jordan Pizaras. Ayan po, si Attorney Jordan Pizaras. Ayon kay sa Pizaras, sinebihan umano siya ni Garcia na ano po yun ng maliit tingnan natin. Ni Garcia, nakakailanganin niya ng 300 milyon para manalo sa kongresista sa unang distrito ng Bohol. Ayan, kaya pala. Ngunit siyempre, alam mo naman, anong sasabihin ni Garcia? Hindi ba? Kundi, hindi niya aminin. Ayan, sabi niya. Ngunit, ayon kay Garcia, hindi mo ito totoo at nabigla lamang siya. Ayun, nabigla. So, bigla lang talaga. Tignan natin yung mga comment, no? Na mga sambayanan. I-play po natin ng konti. Yan, no? Comelec Chairman Garcia faced disbursement, bribery, raps, alleged fraud in 2025 election. Yun. Sensya na po, masakit po yung medyo mata, kaya kurap ng kurap. Pasensya. So ayan po, bumaligtad mundo ni Garcia kung totoo ito. Diba? Talagang babaligtad na mundo mo niyan. Dahil nga, pag napatunayan na ikaw ay tao dyan totoo ang paratang na hingi ka ng 300 million. Yan, di ba? So, sana makulong ang taon to, sabi ni Lotis. Sabi naman, Korapika, sana magkatotoo. Yun. Abraham Manlulo, Senator Marcoleta, pasok tungkol sa mga overseas bank accounts ni Don Garcia. Yun pala.
So, yung sinasabi ni Senator Marcoleta, parang siguro totoo. Totoo ba? O hindi? Garcia. Ayan. Comment po sa natin. Sabi niya, buti nga sa iyo, mukhang pera ka. Kapal ng mukha mo, kakaya sa pamilya mo. Kapit to ko, kung hindi siya aalis sa same sa amo niya, puskol, rupada. Ayan. Ikulong yan. Dapat managot ang may kadalanan sa taong bayan. Kasalanan siguro ito ni Boss Attorney. Yun siguro pinapasabi kay Attorney Pisaras, no? Wala nang kredibilidad ang COMELEC na yang namumuno, puro pera-pera na lang ang mga galawan na mga korap sa gobyerno. Sana meron pang ibang magsampa ng kaso. Sasabihin naman niya harassment. Mabuhay po kayo sa inyong matibay na loob. Labanan ng mga tiwali sa gobyerno, di ba? So, yun po. Malay nyo yung Duterte Youth Barteles, magsamba rin ng complaint laban sa kanya. Yun. Hintayin natin. Ito naman, ano po, kung makapal mukha ni BBM at tambaluslos dahil sa corruption, si Garcia naman, adobe. Grabe. Sana mawala na sana silang tatlo. Tama. Sana totoo ito. Gusto nang natin lahat na mawala ang mga sinungaling at mga bayaran. Sana magbayad si George sa Garcia sa mga kasalanan niya. Oo. Sana may kalalagyan na tong si Garcia. Gracia pa no? Nakaumay na ang corruption sa BBM administration. Gracia, abot langit na ang karma mo. Hindi ka pa magpakatotoong tao. Sabi naman ni Efren, no? Si Machong, praying sa patas na Pilipinas, sana mawala na yan sa COMELEC. Sobrang pasakit na kayo sa bansa. Ayan. Ayan. So, dito naman po tayo kay Auntie Claire, spokesperson ng Malacanang. So, tingnan po natin, no? Kung anong mga sasabihin niya. Tingnan natin. O yun. Base sa Abante News, umaasa ang Malacanang na bibigyan pansin ng Senado ang panawagan ng business sectors na bilisan ang impeachment trial laban ka Vice President Sara Duterte. Wow! Ano naman ang connection ng mga business sector? Ito ba ay yung mga oligarchs? Kung ito yung mga oligarchs, palagay ko sila yan. Kung anong ibig sabihin ng business sector. Kung iba namang malilit na negosyante, hindi naman nila pakikilaman yan sa ang impeachment, di ba? So, mga oligarch lang yan. Kung kasi pag naging presidente, kagaya dati ni President Duterte, na hindi sila makakapagdaya sa tax, di ba? Di ba? Yan, ganun. So, tingnan natin po ang mga side comment, no? Ano po mga comment? Basahin po natin. Yan. Kayo na po, basahin nyo rin kung anong tama yung mga comment.
Sa ibang bansa, pinaghahandaan ng kaligtasan nila. Ang gobyerno natin busy sa pagpapatalsik sa mga Duterte o matalino talaga. Sa ibang bansa, ibig sabihin siguro ito yun ang nangyayari sa Israel at Iran na ating mga kababayan ay naipit sa tensyon ng gerang ito, no, sa ibayong lugar, ibayong dagat. Sabi, takot singilin ulit sa tax pag Duterte na naman presidente. So yun, tama nga yung siguro kasi malaki ang tax. Ngayon, ang nadadaya nila siguro ganun. Kaya ayaw nila sa mga Duterte. Ito naman, daming alam pa ito si Claire Castro. Dismiss na yun. Marami nang nagmamahal kaya BP Sara Duterte. Isa na ako doon. Duterte. We love Filipino. Yan ang totoo. Ayan. Oligarko ang nagbibigay ng pera sa pabagsakin ang mga Duterte. Yan. So, para magtagal na silang ginagatasan ng Pinoy. Matagal nang ginagatasan ng mga Pinoy. Panahon na para palayasin sila dito o kumuha ng mga bagong businessman, kunin yung mga pagmamay-ari ng government na ginawang private. Yun. So, mas pinapansin pa ng admin ang mga ganyan na naman nawawala. Mas pinapansin pa ng admin ang mga ganyan. Dami na naman nawawala. Missing person, wala na lang kayong action. Pero sa impeachment, hyper kayo sa pagbabalita. Hindi na talaga nakakatuwa ang mga binabalita nyo. At sinasabi nitong spokesperson na siguro ito si Claire. Talaga lang nababahala na ngayon ng mga business sector if sakali hindi impeach busy at sino na daw ang papalit. Baka mag-back out sila sa kanila mga business dito sa Pinas kasi wala na silang tiwala sa namumuno, di ba? Puro kayo impeachment. Sabi naman ni Eulogio, hindi nyo inaasikaso ang problema sa ating bansa. Ang daming nagugutom na mamamayang Pilipino, saka ang mga OFW na naipit sa gera sa Israel at sa Iran. Dapat yun ang inaatupag nyo. Galit na si Eulogio. Wala naman talagang inato pag mga yan. So, puro impeachment. Sabi ni Jay. Rim naman, bakit nasali naman ang business sector? May utang pa ba ang Vice President sa kanila? Wala na talaga silang magawa. Kahit sino na lang sinasali sa kabubuhan nila, lalo na si Madam Claire. Patay, kabubuhan, no? Bobo ka ba, madam? Tanong lang, sabi nila ano madam? Anong sasabihin mo? Ang tanong nila, kabobohan bobo ka ba? Tanong lang. Ayan, sana hindi naman, no? Hindi ako naniniwala nun Yun, parang siya na ang presidente. Oo nga, siya na laging nagdedesisyon yata sa mga lahat ng binabalita niya, sinasabi niya sa press conference, di ba? Dami. Yan. Sino to? Ulitin natin. Sino nang gano'n nito?
si under DZRH News. Mandatory repatriation para sa mga Pilipino sa Israel at Iran hindi pa kinakailangan. Oh my God. Ganun ba yun, Marcos? Grabe ka naman. Sobra naman kapal ng mukha. Hindi pa kinakailangan? Oo. Hindi pa nga kinakailangan. Anong gagawin nyo? Diyan lang kayo? Oh, baka ganito. Baka ganito lang ang gagawin. Ano ka? Sabi mo, ano kaya ang gagawin natin? Paano kaya to? O ganon? Ganon lang ba? Kawawa yung mga Pilipino sa Israel o kung sa Iran, kung meron man. Kawawa. Anong gagawin natin? Ganon ba? Anong gagawin natin? Oh, mandatory repatriation. Hindi pa pala kinakailangan. Oh my God. Anong nangyayari dito sa ating mga administrasyon na to? Grabe. Sasabihin mo pa yan sa mamamayang Pilipino? Paano tataas ang rating mo? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Grabe, no? Sana hindi naman totoo yung ganyan sinasabi mo, ha? Mr. Marcos. Dapat sabihin mo para sa mga mandatory repatriation para sa mga Pilipino sa Israel at Iran ay nakahanda. Lagi kami. Yun lang naman ang gagawin nyo. Sasabihin mo lang, nakahanda lagi kami para sa mga repatriation ng mga Pilipino. Sana hindi totoo yung sinabi mo to. Grabe. Anytime, sabihin mo lang nakahanda. Yun lang naman ang kailangan eh. Oh. My God, anong naisip nito? Masakit ito para sa mga ating OFW ah. Iwan ka na namin. Sa iba naman. Ito, on the alleged asylum denial. Basahin po natin to. Strike 2 na ang DOJ Secretary. Una sinabi niya, mayroon daw akong multiple passports. Ngayon, denied asylum. Ano ito? Ayan. Nakalap ang impormasyon sa usapang Marites. Yan. Marcos Jr. does not need billions of pesos of confidential and intelligence funds to track my location. Just check my Facebook account. It's all there. Sabi ni Attorney Harry Roque. So yung si DOJ naka-strike 2 na kaya Attorney Harry Roque. Una sinabi niya marami daw ginagamit na passport si Harry Roque. Ngunit sinabi niya sa interview na sa live interview ni Harry Roque na hindi totoo yun. Mismong DFA ang nagsabi na isang passport lang ang ginagamit ni Attorney Harry Roque. Pangalawa, yung sinasabi niyang denied yung asylum. Hindi pa denied ang asylum ni Harry Roque dahil ongoing. Ayan ang sinabi niya rin sa press conference niya kahapon na nag-live po siya na ang kanyang asylum under pa siya ng parang ibig sabihin ongoing ang process pero hindi siya denied. Yun. So ganun po. So sino pong Marites?
Eh di yung nasa DOJ, di ba? Siya ang nagmamarites. O ano yun? Fake news? Oo, baka fake news. O, sino nagpapakalat ng fake news? Mismo DOJ. Kung tama si Harry Roque, di ba? So, patunayan niya na mali si Harry Roque sa ngayong panahon na to. Pero, pag lumampas ang ilang araw, wala siyang naiprueba itong araw na to, ibig sabihin, tama si Harry Roque. Kasi, malay mo, after ilang days, doon ang lalabas ng asylum ni Harry Roque kung na-deny nga o hindi. So, pag wala pang nailabas na denial eh. So, ano yun, nanghula? Oh, di ba? Sa passport, okay na yun. Out na si doon, for the FA na nagsalita na isang passport lang ginagamit. Yan. So, daming kalokohan, no? So, anyway, kayo na pong balang mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo lang po yung play button na kulay green dyan sa baba para maka-subscribe na po kayo sa ating channel until meron po tayong susunod na video para ma-notify po kayo, no? So, yun po. Maraming salamat.